Huwag na huwag kang magkomunyon gamit ang kamay. Dahil itinuturing po itong greatest evil. Pero, totoo ba talaga ito? May kumakalat po ngayon sa social media na isa pong shocking statement. Communion in the hand is the greatest evil daw. At ayon po sa kwento, ito raw ay sinabi pa ni Mother Teresa. Ito po ay kwento ng isang pare. Sinabi raw niya na tinanong niya si Mother Teresa, sa lahat po ng nakita mong kasamaan sa mundo, ano ang pinakamasama? At agad daw sumagot si Mother Teresa, communion in the hand. Grabe, di ba? Parang mas malala pa daw sa abortion. Parang mas malala pa daw sa giyera. Kaya maraming Katoliko po ngayon ang natatakot. Mali ba ang ginagawa ko? Nagkakasala ba ako kapag tumatanggap ako sa kamay? Pero sandali lang po. Dito na po tayo magiging honest at objective. Ang kwento po na ito ay nanggaling po sa isang anecdote na isang personal po na kwento. Hindi po ito galing sa isang official writings, letters o recorded teachings ni Mother Teresa. Wala po itong solid na historical proof. Ngunit hindi po ibig sabihin na nagsisinungaling ang kwento. Pero ibig sabihin po nito, hindi ito maituturing na official teaching. Hindi rin ito siguradong exact words. At tandaan po natin ito, ang basihan ng Katoliko ay hindi po kwento, kundi ang turo ng simbahan. Dito po tayo maging malinaw. Hindi po opinyon, hindi po emosyon, kundi ang opisyal mismo na turo talaga ng simbahan. Ang Catholic Church po ay hindi tahimik sa usaping ito. May malinaw po itong gabay na sinusunod po sa buong mundo. Dalawang paraan po ang pinapayagan sa pagtanggap po ng banal na komunyon. Una, sa dila, on the tongue. Pangalawa, sa kamay, in the hand. Hindi po ito basta modern idea lang. Ang kasaysayan mismo po ng simbahan ay nagpapakita na sa unang mga siglo ng Kristyanismo, may mga lugar po na tumatanggap ang mga Kristiyano sa kamay, ngunit may matinding pag-iingat at reverence. Sa paglipas po ng panahon, mas naging lagana po ang pagtanggap sa dila upang mas maprotektahan ang kabanalan po ng Eucharist. At pagkatapos po ng Second Vatican Council, muli pong pinahintulutan sa ilang lugar ang pagtanggap po sa kamay. Hindi po para babaan ang reverence, kundi para sa pastoral reasons. Ito po mahalaga. Hindi po sinabi ng simbahan na mas banal po ang kamay. Hindi rin po sinabi ng simbahan na mas banal ang sadila. Ang sinabi po ng simbahan, parehong pinapayagan basta may tamang disposisyon at paggalang. At tandaan po natin ito, ang Vatican mismo ang nagbigay po ng pahintulot. Hindi po ito rebellion, hindi po ito disobedience. Kaya ulitin po natin, para malinaw. Hindi po kasalanan ang communion in the hand. Hindi po ito bawal. Hindi po ito maituturing na greatest evil ayon po sa turo ng simbahan. Pero may isa pong malaking kondisyon. Kung ito ay ginagawa ng tama. Dahil kahit pinapayagan, hindi po ibig sabihin na pwede nang maging casual. Maliwanag po yan. Ngayon, bakit po marami ang natatakot? Bakit may mga nagsasabing mas safe kung sa dila? Mas sacred yun, mas delikado ang sa kamay. Well, hindi po ito dahil sa ignorance lang. May mga valid na dahilan din po. Una, baka po may malaglag na maliit po na bahagi. Sa pananampalatayang Katoliko po, kahit maliit na particle ng host ay buo pa rin ang presensya ni Kristo. Ibig sabihin po nito, hindi lang po malaking host ang banal. Kahit ang pinakamaliit na bahagi ay Diyos pa rin yon. Maliwanag po yan. Kaya hindi rin po natin maiiwasan na may takot na paano kung mahulog kung sa kamay ko tatanggapin ang ostya? Paano kung matapakan? Paano kung hindi mapansin? Well, valid naman po yan. Pangalawa po, baka mawalan po ng reverence. Aminin po natin, sa panahon po ngayon marami pong bagay ang nagiging casual. Minsan po parang ordinary bread na lang ang tingin po ng iba. Minsan mabilis, walang focus, walang awareness kung sila ay tumanggap. At kapag po sa kamay, mas may risk na maging ordinary action na lang kung hindi po maingat. At pangatlo po, mas sacred kapag sa dila. Isa din po yan sa mga argumento. Well, para po sa marami, ang pagtanggap po sa dila daw ay symbol ng humility, parang bata na tumatanggap, hindi ikaw ang kumukuha kundi tinatanggap mo. Now, at ito po ay isang magandang spiritual expression. Pero tandaan po natin, ang concern po na ito ay hindi po laban sa simbahan. Ito po ay galing sa pagmamahal sa Eucharist. At dito po tayo dapat maging balance. Irespeto ang concern. Pero huwag mag-judge agad. Now, ano bang sinasabi ng Biblia dito? Puntahan natin ito. Ang Biblia na mismo magsasabi. Hindi po opinyon, hindi po tradisyon. Sa salita ng Diyos na mismo. In 1 Corinthians 11:27, sinasabi dito, whoever
eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty of the body and blood of the Lord. Napakabigat po ng warning na ito. Hindi lang mali. Guilty of the body and blood of the Lord. Parang sinasabi po dito na para kang may pananagutan sa mismong katawan ni Kristo. Ngayon, pansinin po natin ito. Walang binanggit po na kamay, walang binanggit na dila. Ibig sabihin po dito, hindi method ang focus po ng Biblia. Ang focus po ay unworthy reception. Ano pong ibig sabihin nito? Tumatanggap ka ng walang pananampalataya, walang paggalang, walang paghahanda. At mas matindi po, tumanggap ka habang nasa mortal sin. Ito po ang tunay na delikado. Kaya kahit po na lumuhod ka pa, sa dila ka pa tumanggap, kahit na napaka-tradisyonal mo pa, kung wala kang tamang disposisyon, mali pa rin iyon. At balik na rin po natin, kahit sa kamay ka pa tumanggap, pero kung may faith ka, may reverence ka, kung malinis ang puso mo, tama po ang pagtanggap mo. Now, ano pong tunay na problema dito? Well, dito na po tayo sa pinaka-core ng issue. Hindi po kamay, hindi po dila, kundi ang puso mo. Ito po ang mas madalas na nakakalimutan ng marami. Ang tunay na problema ay hindi po sa external, kundi nasa internal. Tatlong bagay po ang tunay na danger dito. Una, kawalan po ng pananampalataya. Kung ang tingin mo po sa Eucharistia ay simbol lang, tinapay lang, kahit anong paraan pa ang gamitin mo, nawawala po ang essence. Pangalawa po, parang kawalan po ng paggalang. Kung tumanggap ka, nagmamadali, walang focus, parang routine lang, ako po, unti-unting nawawala ang sacredness. Hindi po dahil sa kamay, kundi dahil sa attitude. At pangatlo po, pagtanggap kahit nasa mortal sin. Well, ito po ang pinakaseryoso. Ito po ang direktang tinutukoy po ng Biblia. Kung alam mong may mabigat kang kasalanan at hindi ka nag-confess, pero tumanggap ka pa rin ng communion, ito na po ang tunay na delikado. Paano pong tamang communion in the hand? Ito pong gawin natin. Dapat tama po ang paraan. Dapat may lalim ang paggalang. Dahil tandaan mo po ito, hindi ka lang po tumatanggap ng tinapay. Hinahawakan mo po ang Diyos. Now, kaya bawat galaw mo, dapat may kahulugan. Una po, gawing trono ang iyong kamay. Ilagay po ang kamay sa ibabaw ng isa. Hindi basta patong lang, parang trono. Ibig sabihin po nito, ang kamay mo ay hindi po ordinaryo. Ito po ay parang altar kung saan ilalapag si Kristo. Isa po itong magandang imagery. Parang tinanggap mo ang hari ng langit at ang kamay mo ang kanyang upuan. Maliwanag po yan. At kasunod po nito, tumingin po sa host ng may reverence. Kapag inilagay na po ang host sa iyong kamay, huwag po agad gagalaw. Tingnan mo ito, sandali lang, pero may lalim. Hindi po curiosity, kundi adoration. Sa sandali pong iyon, sabihin mo po sa puso mo, Panginoon ko at Diyos ko. Pangatlo po, sabihin po ang amen na may pananampalataya. Kapag sinabi po ng pari na the body of Christ at sumagot ka ng amen, hindi po ito simpleng response. Ang amin po ay nangangahulugang naniniwala ako, tinatanggap ko, ito ay totoo. Ibig sabihin po, inaamin mo na hindi ito simbolo. Ito ay si Kristo mismo. Sunod po dito, kunin po natin ang host ng may pag-iingat. Gamit po ang kabilang kamay, dahan-dahan mong kunin ang hose, hindi po mabilis, hindi po careless, hindi po distracted. Buong atensyon. At kung may maliit po ng particle, ingatan mo po ito. Dahil kahit maliit po, buo pa rin ang presensya ni Kristo. Sunod po, agad po itong tanggapin sa harap ng pari. Ito pong napakalaga. Kung kainin mo agad ang host sa harap ng pari, huwag mong dadalhin. Huwag mong itago. Huwag kang lalayon, hawak pa ito. At sigurado po akong pagbabawalan ka ng pari o ng laymaster. Bakit? Para po maiwasan ang abuse. Para po mapanatili ang reverence. Para sigurado talagang natanggap mo ng tama. At hindi katulad ng iba na gagamitin pa sa ibang paraan o sa okultismo. Kaya ito pong mahalagang paalala. Huwag gawing casual ang pagtanggap po ng Eucharistia. Huwag pong makipag-usap habang hawak mo ang host. Huwag pong magmadali na parang routine lang. At higit po sa lahat, huwag kalimutan kung sino ang hawak mo. Hindi po ito simpleng ritual. Ito po ay encounter sa buhay ng Diyos. Ngayon po bakit napakainit po ng debate na ito? Bakit parang hati ang mga tao? Dahil hindi lang po ito liturgical issue.
ito po ay spiritual battle din. Alam naman po natin na target ng kaaway ang Eucharist. Kung iisipin mo po sa lahat ng bagay sa mundo, ano po pinakasagrado sa simbahang katoliko? Hindi po yung building, hindi po yung tradisyon lang, kundi ang Eucharist. Dahil dito po, totoong naroroon si Kristo. Kaya kung ikaw ang kaaway, ano kaya ang tatargetin mo? Hindi po agad sinisira ang simbahan, hindi po agad papatayin ang faith. Unti-unti mo lang babaan ang paggalang mo sa Eucharistia, tagumpay na po ang kaaway. Now, ano pong strategy ng kaaway? Hindi niya po sasabihin na huwag kang maniniwala sa Diyos. Masyadong obvious po yon. Ang gagawin po niya, gagawin niyang normal ang pagiging casual. Gagawin niyang ordinaryo ang sacred, kagaya ng Eucharistia. Gagawin niyang routine ang divine. At kapag nangyari po yon, nako po, hindi mo lang pumamamalayan, lumalayo ka na pala sa Diyos. At ang resulta, kapag nawala pong reverence, nawawala pong awareness, nawawala ang faith, nawawala ang presence ng Diyos sa buhay mo. Hindi po dahil wala na si Kristo, kundi dahil hindi mo na siya pinapansin. Kaya ang tunay po na laban is hindi kamay versus dila, kundi reverence versus disrespect, faith versus indifference. Kaya ngayon po ilagay natin sa tamang perspective. Hindi po extreme, hindi po bias, balance lang. Una, hindi mali po ang communion in the hand. Kung ito po ay pinapayagan ng simbahan, ginagawa ng tama, may reverence, hindi po ito kasalanan. Pangalawa, hindi rin po mali ang on the tongue. Kung ito po ay ginagawa ng may humility, may faith, may paggalang, tama rin po ito. Pero ito pong pinakamahalaga. Mas mahalaga po ang reverence kaysa sa method. Pwede kang tradisyonal pero walang puso. Pwedeng modern pero walang faith. At pareho po itong kulang. Ang tunay na banal na komunyon ay may humility, may awareness, may pagmamahal. Hindi lang po panlabas, kundi panloob. Kaya tandaan mo po ito. Hindi po ang kamay ang nagpapabanal, hindi po ang dila ang nagpapabanal. Ang puso ang nagpapabanal. At sa huli po ang tanong ng Diyos ay, hindi paano mo ako tinanggap? Kundi ang tanong ng Diyos, tinanggap mo ba ako ng may pagmamahal? Nasa sa inyo na rin po ang sagot. Kaya ang tanong po ay hindi kamay ba o dila? Ang tanong po dito ay handa ba ang puso mo? Dahil sa huli, hindi po tinatanong ng Diyos kung paano mo siya tinanggap, kundi kung paano mo siya minahal. Kung may natutunan ka po sa video na ito, please like this video, share po sa iba nating mga kasamahan, at mag-comment po. Mas importante ang reverence kaysa sa method. At tandaan mo po ito, ang Eucharist ay hindi po basta tinanggap. Ito ay sinasamba. God bless po sa ating lahat.